Pansin na ng ilang mamimili ang pagtaas ng presyo ng manok sa mga pamilihan kung kaya't ang iba dumidiskarte sa paghahanap ng mabibilhan na mura. Naka-high blood na ako sir sa presyo sa totoo lang. Kung meron lang yung tawag dito, alternative na hindi ako magmamanok. Siguro babawas-bawasan ko muna. Yung narito, 1 kilo, baka siguro mga 3/4, 1/2, gano'n na lang. Pagalingan na lang sa pagbabudget. Ayon sa Agriculture Department, naglalaro lang ang kada kilo ng manok sa 200 to 210 pesos noong mga nakaraang linggo. Ngayon, umaabot na sa 220 pesos, kaya binabantayan na ng DA ang presyuhan. Wala pang impormasyon ng ahensya kung bakit tumataas ang presyo. Yung manok, historically, hindi naman siya ganun kalaro ang presyo. So, we don't see any, at this point, magkaroon ng MSRP. Pagdating naman sa itlog, sinabi ni Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, bahagya ang pag-akyat ng presyo sa medium size. At sa gitna niyan, naiulat na sa ahensya na may mga sakit na tumama sa mga manok sa Southern Tagalog at Central Luzon. Per the BAI and yung industry, the layer is affected by ILT and IBH, anemia, and NCDG7. So there are some mortality in the grow-outs, and the performance is not reaching the 90%. Either maapektuhan yung size o yung hindi siya mangitlog. Depende sa level of stress. Ayon kay De Mesa, madaling magamot at makontrol ang mga naturang sakit di tulad ng avian influenza. Paniniguro ng opisyal, wala pang kakulangan sa itlog at maaaring hindi tatagal ng lagpas 1 buwan ang epekto ng sakit sa presyo. Na-forecast kasi noong Enero ng DA na maaaring magkaroon ng egg shortage pagdating ng Abril, kung kaya't nag-angkat ng mga nangingitlog na manok at inaaksyonan ang pag-aproba ng avian influenza vaccines. Pagdating naman sa ibang produkto, inanunsyo ng DA ang pagbaba pa sa maximum suggested retail price o MSRP sa imported premium rice. Mula 49 pesos, magiging 45 pesos kada kilo na lang ito simula March 31. Samantala, dumami naman ang nakakasunod sa maximum suggested price na 300 pesos sa sabit ulo, mula 3% tumaas ng 25% ang compliance rate. So, habang tumataas yung level of compliance sa sabit ulo, tataas din yung compliance doon sa retail. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.